Sa una lang talaga, excited ka lagi tignan yung kuha sa CCTV. Pero pag tumagal-tagal na to, nakakatamad din yung tingin ka ng tingin. Lalo na kung busy ka lagi sa trabaho at pagod ka pag uwi. Wala ka na rin talagang time tumingin pa sa CCTV. Kaya naman itong kuha ni Kasambahay sa CCTV ay matagal-tagal na rin. Kaya naman yung makikita nyo dyan ay kakaunti na lang, kagaya ng sabon, dishwashing, downy. Kitang-kita nga rin dito si Kasambahay. Hawak-hawak niya yung dishwashing liquid. Nagkukumpara niya kung alin yung mas magandang gamitin dito. At kita nga na nilagay niya dyan sa may bulsa ng apron niya. Pero ibinalik niya rin to sa may lagayan. Tinitesting niya lang siguro kung kasya dyan sa may bulsa ng apron niya. Napakaligalig talaga ni Kasambahay sa CCTV. Di mo malaman kung ano yung gustong gawin ni Kasambahay or anong gusto niyang unahin na gawin. Kinuha niya yung kaserola dito sa may ilalim ng lababo. Ito yung araw na namili ako ng saging na saba. Pinapalaga ko nga to kay Kasambahay. Pagkakuha niya sa kaserola ay parang wala ng hugas-hugas. Samantala ay katabi niya na yung gripo or nandyan na siya sa may lababo. Kaya naman pala nung araw na yon, itong sahig na to malagkit. Dito pala binuhos ni Kasambahay itong saging na saba. Habang pinapanood ko si Kasambahay sa CCTV, hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa utak ni Kasambahay. At pati itong plastic, nilagay niya dito sa may kaserola at dito inisa-isa himayin yung saging na saba. Habang pinapanood ko nga si Kasambahay, parang napapahanga na ako sa kanya. Dahil minsan kasi to kailangan paturuan sa gagawin. Pero mamaya-maya, napadabog na nga lang ako sa lamesa habang pinapanood ko to si Kasambahay. Kaya naman pala pumesto dito at hinimay-himay tong saging. Dahil may plano na naman siyang kumuha at kainin tong saging na saba na hindi pa nilalaga. Hindi talaga makapaghintay si Kasambahay na maluto. Kahit sana na ganito lang yung niluluto niya, basta maging honest lang si Kasambahay. Grabe na talaga tong ginagawa ni Kasambahay. Okay na sana tong mga diskartihan ni Kasambahay, kaya lang pinapaira lang talaga lagi yung nakikialam. Maya-maya pagkatapos niya himay-himay, hinali na nga ni Kasambahay ang plastic at kasama yung saging. Parang nagagets ko na yung gusto mangyari ni Kasambahay dito. Kaya siguro ganito ginawa niya, ayaw niyang mamantsahan niyang kaserola. Aba, minsan naman may tamang ginagawa si Kasambahay. Kaya naman pala hindi niya hinugasan na itong kaserola. Dahil ganito ang discarding gagawin ni Kasambahay. Akala ko naman binabantayan talaga ni Kasambahay ito. Dahil hindi umalis dito sa may tabi ng kalan. At lumilinga-linga pa siya na akala mo may hinihintay na tao. Kaya naman pala ay pumapasimple. Tuha niya yung dishwashing liquid. At inilagay niya dyan sa may garter ng padyaman niya. Kanina sinusukat-sukat niya lang na ilagay niya dyan sa may bulsa ng apron at hindi magkasya. Kaya pala may balak si Kasambahay. Masama pa ata nung nabilihan si Kasambahay ng apron. Katapos niyang isiniksik dyan, ano mo ikala mo'y walang nangyari lang. Inaayos-ayos ni Kasambahay yung apron niya. Grabe na talaga itong mga pinaggagawa ni Kasambahay. Washing liquid lang ay pinakialaman pa. Dahil sa ginawa ni Kasambahay, kaya napagdesisyonan na ipamigay na lang si Kasambahay.